Dante, anong mga pagbabago ang kasabay na pagtatalaga kay Senator Win Gatchalian bilang Senate Pro Tempore? Magandang gabi, Monica. Maraming pagbabago, no? Kabilang na po dyan yung pagpapalit ng mga chairmanship dito sa Senado, kabilang na ang masabi natin makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee na sana bukas ay magsisimula nga yung kanilang pagdinig. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagpakita sa huling sesyon ng Senado si dating Senate President Francis Chis Escudero kanina. Si Escudero ay kaisa-isang miyembro ng majority bloc ng kampo ni na Senate President Alan Peter Cayetano ang dumating sa sesyon. Dahil dito, Monica, idineklara na may quorum at nagkaroon ng sesyon. Sa simula ng sesyon, isinagawa ang roll call kung saan kinumpirma ang presensya ni Senator Chis Escudero at ng 11 iba pang mga senador. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President Pro Tem. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Dahil sa pagdalo ng 12 miyembro ng Senado, opisyal na idineklara ang pagkakaroon ng quorum upang makapagpatuloy ang legislatibong gawain. Sa gitna ng reorganization, inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President Pro Tempore. Matapos ang kanyang panunumpa, kinilala din siya bilang Acting Senate President, alinsunod sa mga panuntunan ng Senado dahil sa kawalan ng dating Senate President o ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isyu naman ng quorum, binanggit ni Senator Gatchalian ang jurisprudence o desisyon ng Supreme Court noong 1949 sa kasong Avellino versus Cuenco. Sa kasong ito, kinilala ng Korte Suprema na kapag may 12 miyembro ng Senado ay mayroon ng quorum. Ipinaliwanag dito na ang quorum ay maaaring ibatay sa mga aktwal na miyembrong narito sa bansa upang hindi mahadlangan ang serbisyo ng Senado. Sabi pa ni Senator Erwin Tulfo, sila na ang bagong majority sa Senado. Paliwanag nito, lumalabas kasi na 22 lang sila sa ngayon dahil hindi nakasama sa bilang sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Jinggoy Estrada. Of course, yes. Because the new majority, there's 12 of us. There's 12 of us. And then, another thing. Did you hear Senator Chis abstained? Hindi naman ah. So he did not abstain. Doon sa mga, when we said, when Senator Win said na declare all committee, seats vacant, except for the Senate presidency. At dahil dito, sumailalim sa isang malawakang reorganization ng Senado ng Pilipinas matapos ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa liderato. Sabay nito, inihalal si Senator Juan Miguel Zubiri bilang chairman ng Committee on Rules. Pinalitan din ang mga namumuno sa ibang komite sa mataas na kapulungan. Kabilang narito si Senate Blue Ribbon Committee o ang Senate Blue Ribbon Committee na dati ay pinangungunahan ni Senator Pia Cayetano. Ang sesyong ito ay sinagawa ng mga bagong opisyal na adjournment sine die ng unang regular na sesyon ng 20th Congress. Ayon sa bagong liderato, naging mahalaga ang pagtawag ng sesyon upang maiwasan ang posibleng paglabag sa konstitusyon matapos ang ilang araw na hindi pagkilos ng dating pamunuan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Senador Francis Chis Escudero upang tugunan ang kasalukuyang impasse o hindi pagkakasundo sa Senado na kanya ring tinawag na hindi katanggap-tanggap. Ayon sa Senador, ang matinding pagkakahati-hati sa politika ay nakahadlang sa mandato ng kanilang institusyon. Binigyang din ni Escudero na ang kanyang paninindigan ay hindi isang paligsahang pampolitika at wala siyang kinakampihang paksyon o alyansa.
Sa halip ang kanyang katapatan ay nasa institusyon ng Senado na kailangang unahin kaysa pansariling interes. Sa kanyang pahayag, nilinaw ni Escudero ang kanyang layunin, hindi ito usaping pampolitika. Wala siyang iniiwang grupo, pangkat o paksyon o sinasamahan. Dagdag pa niya ang ganitong sitwasyon ay hindi maaaring manatili dahil direktang maapektuhan nito ang kakayahan ng Senado na gampanan ang tungkulin nito sa sambayanan. Monica, bukod doon sa mga pagbabago ng mga komite, pinalitan na rin yung kanilang Senate Secretary at ang panibago na ngayon ay si Ray Bannock Jr. At yung Sergeant at Arms, si Mau Aplaska ay napalitan na rin ito. Ito yung suspended na Sergeant at Arms. Sa ngayon, ang pumalit sa kanya ay si Police Major General Alfredo Soto Corpus. At napansin din natin kanina, Monica, nagkaroon ng magkaibang posisyon itong si Senator Erwin Tulfo. Ang sinasabi niya, ang kasalukuyang Senate President ay si Senate President Alan Peter Cayetano pa rin. Subalit, dito sa isang post naman ni Senator Lacson, sinasabi niya na hindi na si Senator Cayetano ang Senate President ngayon sapagkat nga nagkaroon na ng pagbabago sa leadership kung saan binanggit nila yung desisyon ng Korte Suprema noong 1949. So abangan ng ating mga kasangbahay kung ano ba talaga ang mangyayari, lalo na ang itong magkabilang panig ay magkaiba ang posisyon, partikular dito sa posisyon ng pagsasagawa ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ng kampo nga ng grupo ng bagong leadership na sinasabi ay hindi na matutuloy ang iginigiit naman ng kampo ng nina Senator Alan Peter Cayetano ay tutuloy nila ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bukas. Yan ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento.